at inilagay na natin yung pusit. Malambot na ang pusit kaya halu-haluin natin. Ayan, isa-isang inaalis muna ang pusit para hindi siya kumunat na masyado. Adobong pusit naman ang igagayak natin o yung adobong baboy at pusit. Nakaprepare na yung pusit at baboy. Lagyan na natin ng bawang, sibuyas, kamatis. Lalagyan natin ng kamatis para mas masarap ang ating adobong baboy at pusit pag may kamatis. Lalagyan ng suka. Tatansyahin natin ang suka kung maasim siya o okay na. Lalagyan natin ng soy sauce o yung toyo. Tansya din tayo dito para mas malinamnam. Tatansyahin natin yung alat ng toyo, yung asim ng suka. At bubudburan natin ng paminta. Siyempre, masarap sa adobo yung may paminta. Lagyan natin ng paminta at dagdagan natin ng konti para may anghang ng paminta. I-prepare na natin yung paggigisa ng adobo. Magpainit tayo ng mantika sa kawali at igigisa natin ng adobo. Masarap kasi sa adobong baboy at pusit na igigisa. Pag mainit na ang mantika, ilagay yung bawang. Hintay nating mag golden brown yung bawang. Halu-haluin nating mabuti para magpantay yung pagkapula niya o yung pagka golden brown. Ilagay ang sibuyas. Hintayin din nating maluto ang sibuyas. Halu-haluin mabuti nang magpantay yung luto niya. Halo-halo lang tayo at lagyan natin ng konting soy sauce o toyo. Huwag naman siya maraming masyado at baka umalat. Tatansyahin din natin. Ayun, mga 1 kutsara lang para lumasa doon sa pagigisa yung toyo o yung soy sauce. Ngayon, ilagay na natin yung kamatis. Nagtabi tayo ng 1 kamatis para sa pagigisa. Halu-haluin mabuti hanggang sa madurog ang kamatis at maluto sa pagigisa yung kamatis. Lagyan natin ng oyster sauce. Masarap ang may oyster sauce sa adobong pusit at baboy. Ilagay na yung adobo mixture ng baboy at pusit. Hiniwalay muna natin ang pusit para hindi siya malutong masyado o kumunat. Kaya baboy muna ang ilalagay natin. Lagyan natin 1 dahong laurel para maalis yung lansa nung baboy at pusit. Ayan, naluto na at inilagay na natin yung pusit. Malambot na ang pusit kaya halu-haluin natin. Ayan, isa-isang inaalis muna ang pusit para hindi siya kumunat na masyado. Ayan, tanggalin natin yung pusit doon sa pagka-adobo. Pagka kasi masyadong naluto ang pusit ay kumukunat siya. Kaya tinatanggal muna o isang tabi ang mga pusit para hindi nga siya kumunat. Ayan, tanggalin na muna sa isa. Magtsatsaga lang tayo para hindi kumunat yung pusit. Alam nyo naman, pag na-overcook yung pusit ay nagra-rubber para siyang goma. Ayan, tanggalin natin isa-isa hanggang sa maisang tabi natin ang pusit. Ayan, tanggal-tanggal lang. Ayan, nagdagdag ng tubig ng konti para lumambot pa yung baboy. Takpan para luminamnam at makulob ang sarap ng adobo. Ayan, medyo natutuyo-tuyo na at naluto na yung baboy at malambot na. Takpan uli natin para mas lalo pa siyang lumambot at ayan, halos naluto na ang baboy. Iad na uli natin ang pusit dahil ito'y maluluto na. Idagdag na natin ng pusit sa huli. O ayan, halo-halo lang uli tayo para magpantay yung luto ng adobo ng pusit at baboy. Ayan, luto na siya at pwede na tayong kumain. Ayan, magsandok na tayo at luto na yung adobong baboy at pusit. Ganyan lang kadali at maraming salamat sa inyong panunood.